Noong late May 1922 ay may isang nakakapagtaka't nakakakilabot na pangyayari na naganap sa isang farm sa Brittany, lugar na matatagpuan ito sa bansang France. Ito ay patungkol sa isang batang nai-report na nawawala sa farm nila. Hindi nila malaman kung ano nangyari dito at kung saan ito napunta, at hanggang makalipas ang isang buwan ay nakita yung bata na to sa isang lugar na halos 500 kilometro ang layo kung saan siya nawala. Pinadalhan nila ng litrato yung magulang nito at positibo nila tong kinilala na anak daw nila yon. Agad pinuntahan ng mga magulang kung nasaan yung anak nila, at dito ay magandang balita dahil sabi nila na ito nga daw yung 2 taong gulang nilang anak na nawawala. Agad nila tong inuwi pabalik sa kanila, at dito ay nagdiwang yung pamilya nila maging yung mga kapitbahay dahil natagpuan na yung bata. Pero hindi dito natapos yung kwento. Dahil matapos matagpuan tong bata ay maraming mga tanong ang nabuo na kung paano nakarating yung bata na to sa lugar na halos 500 kilometro ang layo sa farm nila. At sino kayang kumuha sa kanya at iniwan na lang ito sa isang lugar. Mga tanong ito na nasagot naman ng mga pulis na baka kinuha nga nila to at balak ibenta sa isang pamilya, at hanggang sa napagdesisyon na nila na iwanan na lang ito sa isang lugar. Pagkatapos ito ay hindi na ulit nagtanong yung mga tao. Ang kaso nga lang, makalipas pa lang ang isang araw ay nagsimula na magtanungan yung mag-asawa na kung anak nga ba talaga nila yung kasama nila sa bahay. Parehas naman yung haba at kulay ng buhok nito. Parehas din yung kulay ng mata, kulay blue, parehas na parehas. Ang kaso nga lang, parang hindi sila nito nakikilala. Kakaiba rin yung pagkilos at pagsasalita nito. Pero ang sinabi sa kanila, 1 buwan na wala yung anak nyo. Malamang ay iba't ibang tao ang mga nakasama nito at iba't ibang lugar din yung napuntahan niya. Baka may shock pa ito o may trauma sa mga nangyari. Kaya naman binaliwala na ng mag-asawa yung mga tanong nila at nagpatuloy na sila sa dati nilang buhay. Pero dito palang nagsisimula yung mahigit sa 100 taon ng misteryo ng kwento na to. Dahil makalipas lang ang mahigit sa 2 linggo mula nung natagpuan yung bata mula sa pagkakawala nito, ay may isang katawan ng batang babaeng may pugot na ulo na natagpuan mahigit sa 1 kilometro lang ang layo mula sa farm nila. Na siyang pinagmulan ng napakaraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong hapon ng April 6, 1922, si Marian Picard ay pinapanood yung 2 taong gulang niyang anak na si Pauline Picard. Tuwing hapon ay nakikipaghabulan ito sa mga alaga nilang manok sa farm, kasama yung kapatid nitong nakatatanda sa kanyang babae din. Pumasok na si Marian sa loob ng bahay para maghanda ng kakainin ng mga bata. Makalipas ang 1 oras nung tinawag niya na yung 2 niyang anak sa labas, 1 lang yung pumasok sa kanila. Si Pauline ay hindi niya nakita. Kaya naman ang ginawa niya ay dinungaw niya yung ulo niya sa bintana at tinawag niya yung pangalang Pauline. Makalipas ang ilang segundong pagtawag niya sa anak niya, pero hindi niya ito nakikita, ang ginawa niya ay lumabas siya ng bahay at dito na siya nagsimulang magsisigaw ng pangalan nito. Inisip niya baka pumasok lang ito sa isa sa mga kulungan ng mga hayop nila, kaya't ang ginawa niya ay pinasok niya to isa-isa. At makalipas ang ilang minutong pagpasok sa mga kulungan na to, ay pataas din ang pataas yung kaba niya na baka kung ano na nangyari sa bunso niyang anak. Nung papasok na siya sa huling kulungan ay dinadalangin niya na sana nandun yung anak niya, pero pagbukas niya ng pintuan na yon ay wala siya nakita ditong bata. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa farm nila. Tinawag niya na yung asawa niyang si Frank para tulungan siya sa paghahanap. Tinanong nila yung ate ni Pauline na kasama nito naglalaro sa labas ng bahay, pero ang sabi nito ay hindi niya alam. Kaya't nagsimula na silang pumunta sa labas ng farm, pero hindi talaga nila makita kung saan ito napunta. At makalipas ang halos 1 oras na pag-iikot dun sa loob at labas ng farm pati ng bahay nila, ay hindi talaga nila ito mahanap. Wala rin sila makitang senyales kung saan ito napunta. Humingi sila ng tulong ngayon sa mga kapitbahay nila pati sa otoridad para hanapin yung anak nila. Nagtanong-tanong sila sa paligid ng farm kung may nakakita ba sa anak nilang si Pauline, pero wala silang makalap na impormasyon kung ano nangyari dito. Hanggang sa natapos yung araw na yon ay hindi nila nalaman kung ano nangyari at saan napunta yung anak nila. Masyadong mabilis yung pangyayari kaya wala silang idea. Wala silang nakitang marka ng dugo o kahit anong gulo sa lugar kung saan naglalaro
si Pauline. Wala ring maalala si Marian na sumigaw yung anak niya dahil kung narinig niya to, paniguradong lalabasin niya to. At sa paglipas ng mga sumunod na araw, ay pawala na ng pawala ang pag-asa ng mag-asawang Picard na makikita pa yung anak nilang buhay. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, 3 lalaking kapitbahay ng Picard family ang inaresto at ininterrogate nila. At isa dito ay nakulong. Ang pangalan ng lalaki na to ay si Yves Martin na nagtatrabaho sa farm ng Picards. Ngunit makalipas ang ilang araw nung napatunayan ito yung alibay niya, ay pinakawalan din ito. At dito nagsimula na naman yung mga pulis sa pag-iimbestigan nila mula sa umpisa. Pagkatapos nito, itong si Yves Martin na naaresto ay nabaliw at dinala sa psychiatric hospital. At sa lumipas pa na ilang linggo ay hindi na malaman ng mga pulis kung saan nila dadalhin yung investigasyon. Wala silang makuwang ebidensya, wala silang suspect kahit person of interest dahil walang kaaway yung Picard family. At hanggang lumipas yung eksaktong 1 buwan, noong May 6 nung parehong taon, ay nakatanggap ng magandang balita yung mga magulang ni Pauline. Pumunta yung mga pulis sa bahay nila dahil may natagpuan daw bata sa Cherbourg na tumutugma sa pagkakakilanlan ng anak nilang si Pauline. Parehas ng mata, parehas ng tangkad, parehas ng taon, pati ng haba at kulay ng buhok. Ang Cherbourg ay halos 500 kilometro ang layo mula sa lugar nila sa Brittany. Nagpadala ng litrato yung mga pulis sa Cherbourg papunta sa Brittany at kinumpirma ng mga magulang ni Pauline na anak daw nila yon. Mangyak-ngiyak yung mag-asawang si Frank at si Marian dahil ang sabi sa report na natanggap nila ay nasa maayos daw itong kalagayan. Agad-agad ay bumiyahe sila papunta sa Cherbourg para makita yung anak nila. May 8 nung nakarating sila dito at dito ay nakita nila yung anak nilang nasa ospital. Iyak sila ng iyak. Niyakap nila to at pinakumpirma kung anak ba talaga nila yon. At dito ay kumpirmado talagang ayun si Pauline. Kaparehong-kapareho nito yung mata ng nanay niya, kulay blue. Maging yung kulay ng buhok ay parehong-pareho yung mag-ina. Pinag-stay muna sila sa Cherbourg ng ilang araw para masiguradong anak nila yon dahil 1 buwan itong nawala. Baka inaakala lang nilang yun yung anak nila. At pagkalipas ng 2 araw ay pinayagan na silang umuwi sa kanila sa Brittany dahil mukhang anak nga talaga to ni Frank at ni Marian. Bukod pa dyan, kung hindi nila to anak ay may maghahanap na kung kanino mang anak to na natagpuan sa daanan lang. At hanggang nung May 12 makalipas ang ilang araw na biyahe ay nakarating na sila sa Brittany. Naging magandang balita to sa mga kapitbahay nila, sa mga kamag-anak at sa daang-daang mga taong nag-volunteer para hanapin ito dun sa lugar. Makalipas ang ilang araw ni Pauline dun sa bahay nila, si Marian at si Frank ay nagtatanungan kung anak ba talaga nila tong batang nasa bahay nila. Hindi ito lumalapit kapag tinatawag nila, hindi nito nakikilala yung kapatid niya at kapag nilalabas nila to sa farm ay umiiyak ito at takot din ito sa mga manok. Bihira din ito magsalita at kadalasan nila tong nakikitang nakatingin lang sa kanilang mag-asawa. Wala itong emosyon sa muka. Parang hindi ito nakangiti o hindi ito masaya, basta't palagi lang walang emosyon yung mukha nito at nakatitig kung saan. Malayong malayo ito sa magta-3 taon na nilang anak na si Pauline. Ang ginawa nila mag-asawa ay tinanong nila yung ate ni Pauline na kasama niya naglalaro sa labas ng bahay nung nawala ito kung may napapansin ba siyang kakaiba, kung sa tingin niya ba yun yung kapatid niya. Ang sabi nito ay ito daw talaga yung kapatid niya. Ang naaalala pa ni Marian tsaka ni Frank nung inuwi nila si Pauline galing sa Cherbourg, nung nakita ito nung ate niya ay niyakap niya kaagad na nakaluwag sa dibdib ng mag-asawang Picard na anak nga talaga nilang si Pauline, yung bata na yon. Dahil nakilala ito ng ate niya. Maging yung mga kamag-anak at kapitbahay nila ay positibong, yun nga talaga si Pauline. Walang question na nangyari sa ibang tao bukod kay Marian at kay Frank. Dahil sila yung nakakasama ng bata na to na si Pauline mula nung araw na nanggaling ito sa Cherbourg. Inisip nila baka na-trauma lang ito o kaya na-shock sa mga nangyari dahil isipin at alalahanin natin na 1 buwan itong nawala, kung sino-sinong tao nakasama nito, kung sansang lugar ito napunta at hindi rin natin alam kung ano yung mga bagay na nangyari sa kanya. Bagaman wala itong sugar at wala ring sakit, ay wala silang idea kung ano nangyari dito sa loob ng 1 buwan. Nagpatuloy naman sa pag-iimbestiga yung mga pulis pero si Marian at si Frank ay masaya na dahil naibalik na yung anak nilang si Pauline. Ang kaso nga lang, 1 araw, May 25 nung parehong taon, mahigit 2 linggo na nung naibalik sa kanila si Pauline mula sa Cherbourg, ay may 2 pulis na kumatok sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Pagbukas ni Frank at ni Maria ng pintuan, ay nakakita sila dito ng 2 pulis na parang takot na takot yung mga tong magsalita. Tinanong sila ni Frank kung bakit sila napabisita sa kalagitnaan ng gabi, anong maitutulong nila. Pero yung isa sa mga pulis na to ay nag-aalinlangan magsalita.
Hanggang sa nagsabi itong nung gabi daw na yun ay may katawan ng batang natagpuan sa labas ng farm nila. Nagulat ngayon si Frank at nagsalita siyang anong kinalaman namin sa bangkay na yon habang si Marian ay chinecheck yung mga anak nila sa mga kwarto nito. Malakas ang kaba ni Marian at pagpasok niya sa kwarto ng dalawa nilang anak ay nandito naman yung mga to at natutulog. Kaya't nagmadaling pumunta si Marian sa pintuan, ganun pa rin yung itsura ng mga pulis, parang kabadong-kabado ito at sinabihan silang kailangan yung makita yung bangkay ng bata. Pinuntahan nila to sa labas ng farm nila at dito sa kilabot nilang may nakita nga ditong bangkay ng isang bata. Wala na itong ulo, walang mga kamay at walang mga paa. Sa oras na yun ay nagtataka pa rin yung mag-asawa kung bakit sila pinapunta doon sa crime scene. Kaya naman nagsalita na si Frank doon sa mga police officer na nagtataka pa rin kami kung bakit nyo kami pinapunta dito para makita yung katawan. At dito ay may inabot yung isang police officer na tela sa kanila. Ang sabi ng mga pulis ay natagpuan daw to sa tabi ng katawan. Binuklat ngayon ni Frank yung telang inabot sa kanila at isa itong damit. Nagtayuan ngayon yung balahibo ni Marian tsaka ni Frank dahil yung damit na yon ay damit ng anak nilang si Pauline nung araw na nawala to. Hindi makapaniwala si Marian at si Frank dahil kung sa anak nila yung bangkay na to, sino yung batang kasama nila dun sa bahay? Tumakbo ngayon si Frank tsaka si Marian pauwi sa kanila. Buong gabi hindi sila makatulog at tinitignan lang nila yung batang natutulog sa kwarto ng anak nilang si Pauline. Pero sigurado talaga silang ito yung anak nilang nawala. Mula sa tangkad nito, pagkapayat, ngipin, mata, haba ng buhok at kulay nito, maging sa tono ng boses ay si Pauline talaga to. Kinabukasan ay pumunta sila sa police station para makita ulit yung katawan. Sinabi nila dito na hindi namin alam kung paano napunta yung damit ng anak naming si Pauline doon sa crime scene. Pero yung batang nasa bahay namin, yun talaga yung anak namin, si Pauline. At habang tinititigan nila yung katawan ng bangkay na natagpuan sa labas ng farm nila, bagaman nabubulok na ito, nakita nilang yung ilang mga gamit na natagpuan dito ay gamit nga ng anak nilang si Pauline. Nagsimula nang umiyak si Marian dahil alam niya sa sarili niyang bangkay yun ng anak niya. Pero bukod dun sa damit at ilang mga bagay dun sa crime scene, wala silang ibang ebidensya na yung katawan na yun yung anak nila. Dahil wala nga itong ulo, walang mga kamay at walang mga paa. Ang ginawa ng mga pulis ay kinuha nila yung batang babaeng galing sa Cherbourg at in-interview nila to at tinanong kung naaalala niya ba si Frank at si Marian bilang mga magulang niya, pero hindi ito sumasagot. Nabanggit na nga ni Marian at ni Frank na kakaiba nga yung kinikilos nito na parang ang hindi ito yung anak nila. Pero ang naisip nila nun dahil lang ito sa isang buwan nitong pagkawala. Ngayon ay hindi na nila malaman kung sino ba si Pauline dun sa dalawa o ni kahit si Pauline ba yung isa sa mga to. Mas matangkad din ng bahagya yung batang galing sa Cherbourg kaysa kay Pauline. Pero ang dahilan naman na to ay baka dahil sa haba ng panahon niyang pagkawala. Pero dahil sa mas malaki ang ebidensyang si Pauline yung bangkay na natagpuan dun sa labas ng farm, dahil nga dun sa damit at ilang mga bagay na gamit ni Pauline, ay ibinalik ng mga pulis yung batang babaeng natagpuan sa Cherbourg doon sa parehong lugar kung saan ito natagpuan. Pero kung sakali mang hindi si Pauline yung bata na to, bakit walang ibang mga magulang na naghahanap dun sa bata? Pero ang isa pa sa nakadagdag sa nakakakilabot at katakatakang pangyayari na to, doon sa lugar kung saan natagpuan yung bangkay na walang kamay, ulo at mga paa, sa tabi nito ay may natagpuan ding pugot na ulo ng isang lalaki. Hindi na nalaman ng mga pulis kung kaninong ulo yun at nasaan yung katawan nito. Hindi na rin nalaman ng mga pulis kung si Pauline ba talaga o kay Pauline ba talaga yung katawan na yun na natagpuan sa labas ng farm. Inilibing ngayon yung katawan na yun na sa tingin nga nila ay katawan ni Pauline. Walang genetic testing na nangyari kaya hindi talaga kumpirmado kung kay Pauline nga talaga yun. Hindi na nakita yung ulo nito, maging yung dalawang kamay at dalawang paa, maging yung katawan ng pugot na ulo ng lalaki sa tabi nito. Napakaraming opinyon na nangyari sa kwento na to, maging mga teorya ng mga taong nakarinig ng kwento, maging mga pulis, maging mga tao dun sa lugar ay may kanya-kanyang opinyon na kay Pauline nga talaga yung katawan na tagpuan dun sa labas ng farm dahil nandun yung damit nito bagaman hindi ito nakasuot dun sa katawan. At yung 3 taong gulang na natagpuan sa Cherbourg ay hindi talaga nila anak. Pero ang nakapagtataka lang talaga sa kwento na to, kung hindi talaga si Pauline yung natagpuan sa Cherbourg, bakit parehas sila ng mata, parehas ng haba at kulay ng buhok,
Tunog ng boses, itsura ng buong katawan mula paa hanggang ulo ay pulin na pulin talaga. Tandaan natin na nung unang inuwi ni Marian at ni Frank yung bata na to mula sa Cherbourg ay niyakap ito ng ate niya dahil nakilala rin ito na si Pauline yun. Bukod pa dyan, bakit walang nagkiklaim doon sa batang nasa Cherbourg? Kung hindi nga talaga yun si Pauline ay nasan yung mga magulang nito dahil nung natagpuan nito ay napakalinis at parang alagang-alaga ito sa loob ng bahay. Yung bata na yun ay nanatili sa Brittany ng mahigit 1 buwan nang wala man lang ibang magulang na naghahanap sa Cherbourg. Pero kung paniniwalaan namang si Pauline yung bata na yun, kaninong katawan naman kaya yung natagpuan sa labas ng farm kung saan nasa tabi nito yung damit ni Pauline pati yung ilang mga gamit nito? Ayan ang ilang mga tanong na hindi pa rin nasasagot magpasa hanggang ngayon. Ang balak ng Picard family ay ampunin na lang sana yung batang nasa Cherbourg. Ang kaso nga lang nung sinubukan nilang kontakin yung mga pulis dito ay hindi na alam kung nasaan yung bata na yun, saan ito napunta at kung ano nangyari dito. Kanya-kanyang turuan ng mga pulis kung ano nangyari dun sa bata, pero ang naging katapusan ay hindi na talaga nila nalaman at walang nakakaalam kung ano nangyari sa batang nasa Cherbourg. Hanggang sa nagkaroon ng kwento-kwento na naampon na daw ito ng mayamang pamilya at namatay noong 1924. 2 taon matapos mawala si Pauline. Mahigit 100 taon na ang nakakalipas ay marami pa ring mga tanong na hindi nasasagot tungkol sa pangyayari na to. Maging kung sino at kanino yung ulong natagpuan sa tabi ng bangkay ni Pauline. Maging kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon. 2 kaso ng pagpatay sa isang araw na hanggang ngayon ay nananatili pa rin at napapabilang sa mga cold cases sa France. Pero ang malaking tanong ngayon, paano kayang nangyaring naging kamukang-kamukha ni Pauline yung batang natagpuan sa Cherbourg? Nagkataon nga lang ba talaga to? O may iba pa tong kwento? Ano man nangyari dun sa bata sa Cherbourg ay hindi na natin alaman. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.